no? Eto. Diba? Hindi. Diabetic si Duterte, di umano. Diba yun nga yung sinasabi na kailangan may doktor. These Dito muna tayo kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Sabi sa inyo no? Kapag ang pinag-uusapan ay kalayaan, ay nako mga bossing, Chief Amo, sir, maniwala pa po kayo, lahat ipagpapalit po talaga. O eto, ngayon, yung upuan, no, sa pagka-mayor, mukhang gusto na ipamigay, mga bossing. Basahin pa lang natin, no, sabi ng News 5. Ipinangako umano ng kampo ni dating Pangulong Duterte na hindi ito manunungkulan bilang alkalde kahit pa nanalo ito sa Davao kung papayagan, no, ang pansamantala nitong paglaya. Baliktad kung kailan nakalaya saka hindi manunungkulan. Pwede ba yun? Tapos itong mga tao na ito, wala naman po mga isang salita. Di ba? So, posible mga bossing, tingin ko lang po, sasabihin ng mga nung mga ICC, nako, hindi naman totoo yung sinasabi ni ito. Sabi ni Nestor Alaban de la Cruz, Mark Ramos, hindi na yan makauwi sa Pinas. Ayaw kang pauwiin ni Nestor. Sige, pakinggan na ho natin mga kababayan. Gusto nang ipagpalit yung napanalunan, no, na pagka-mayor para sa kanyang pansamantalang paglaya. Pero ano po yung tingin ninyo dito sa inilatag na grounds ni na Attorney Kaufman para mabigyan ng interim release etong si FPRRD? Kasama na dyan yung hindi daw siya flight risk, 80 years old na daw siya for humanitarian reasons, and magpa-participate daw siya sigurado doon sa proceedings. Ano pong tingin ninyo dito? ito ay standardized claims. Actually, unahin ko yung flight risk, will not continue or will not commit crimes. Will not commit crimes. Will not continue. Ano ba? Will not continue or will not commit crimes? Parang parehas lang din yung... Kasi yung pagkakasabi po, kung will not continue, ibig sabihin may pag-amin. Ibig sabihin may pag-amin na nag-commit ng crime. Simula pa lang o dati pa lang Tapos ito, ipapangako nila na hindi na sila gagawa o hindi na siya gagawa ng mga krimen basta kapalit yung pansamantalang paglaya. Etc. I will not hold office. May ganun siya Inaaral pa namin yung phrase na ngayon, will not hold office or perform any public, will not talk to media. Kasi ibig sabihin, hindi, sa umpisa pa lang naman alam nila na hindi naman papayagan yan at hindi naman huubra yan, mga kababayan. Sila lang po talaga ang nagpumilit Bakit po? Kasi kapag ka nga naman, pagka naman iniatras nila yung laban niya sa pagka-mayor, di magiging automatic ang mayor si Carlo Nograles. Kaya lang naman itinuloy yan dahil doon ayaw nilang maagaw sa kanila yung balwarte nila, no? At inisip din niyang mga yan, mga bossing, na kapag ka naman ako hindi nakaupo, magiging acting mayor si Baste Duterte. So, sa atin pa din ang balwarte. Kesa yung ia-atras natin, no? Dahil alam na nila mga kababayan na malabo silang makaupo kahit manalo sila doon sa pagka-mayor sa Davao. sabihin ba nun okay lang sa kanya na hindi mag-serve as Davao Mayor? Itong mga rason na ito ay kind of hindi naman pro forma pero ito yung mga dahilan noon para pigilan or hindi i-grant ang interim release ng mga suspect noon. Kaya kumbaga hinit na niya, unahan ko na kayo yung actual grounds kumbaga ng bakit siya nangihingi na makalaya ay largely redacted. Ang sabi niya ay because he's old, blank, 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 and blank. Naku, kaya sabi namin, hindi na natin alam yung iba. Pero kung sasabihin niya, iunahan na rin namin, kung ang sasabihin niya ay medical reasons, at isa doon, ang naalala ko lang na lagi nilang sinasabi ay diabetic siya, di ba? Diabetic si Duterte, di umano, di ba? Ako kailangan na magtuturok. Baka kailangan nung dumating na si Bato.
Di ba? Kailangan papuntahin na si Bato de la Rosa kung diabetic ang dating Pangulo. Kagaya ni Roque. Oh, diabetic siya. Kaya naman po, nakasulat doon sa kanya, kailangan niya ng travel companion sa pakatauhan ni A.R. de la Serna. O, baka kailangan na si Bato dyan. Ipadala na kaya. Kasi sabi ni Ellen Tordesillas, di kalaunan daw po. Mga Oktubre, lalabas naman yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. No? Doon sa ICC. O, ipadala na. Para may taga-turok din si dating Pangulong Duterte. Yun nga yung sinasabi na kailangan may doktor. These are, if ever, the known medical conditions of Duterte, we think, could very well be managed inside the facility. Ang ICC detention facility is well equipped to assist him dun sa, lalo na, to assist anybody actually, on common or foreseeable na mga diseases or conditions. Pero yung sinasabi Ako mga kababayan, hindi naman po sa inihuhuli ko, mga bossing. Yung mga kagaya na lang nung gamot, no? Yung iba't ibang mga gamot. Kahit papaano po, mas mabisa yung mga gamot na nasa labas ng Pilipinas. Hindi naman sa lahat, hindi ko naman nilalahat. Pero, syempre, yung ibang mga bansa po, kagaya ng mga ganyan, mga Netherlands, etc., mga Estados Unidos, kumpleto po kasi sila sa mga pasilidad, sa mga research, etc., no, para makapag-produce po ng mas magandang gamot, mga kababayan. Kung sasabihin mo, diabetic si Duterte, kaya kailangan o iuwi o kailangan dalhin kung saan mang bansa, panigurado doon sa loob ng pasilidad ng ICC, mas ligtas siya doon. po niya na will not continue to commit crimes. Yun pala sinabi. O talaga naman. Lalo pa ho, mga kababayan, pag yan yung natanggap ng ICC, will not continue to commit crimes. Ibig sabihin, eto na palapit na tayo doon sa katotohanan Palapit na tayo doon sa gusto nating malaman Kung kailan ba palapit, tapos ito sinasabi nyo, will not continue to commit crimes, saka pa namin kayo dadalhin sa iba. Dito na tayo. Di po ba? Yung salaysay na yon, parang pag-amin na din ho yun, mga kababayan Kasi ang iniimbestigahan naman po, at ang itinatrial naman po dito, mga bossing, yung mga panahon nung mga, kailan ba yun? 2012 hanggang 2019 ho, mga bossing. Diba? So, ibig sabihin, kung papakinggan mo maigi at a-analyze mo, will not continue. Hindi na namin itutuloy o hindi niya na itutuloy yung paggawa ng krimen. O, paano pa lalong papayagan yan? Ano po ang tingin ninyo doon at yung pagiging flight risk? So, proforma yan kasi nga uunahan na niya ano ba dun sa mga iba na hindi pinayagan or ano na yung standards na sinabi ng ICC. And it's all just words. We have had a bad experience with Duterte's words. One, natutupad. Kasi, di ba, sa isang banda sabi niya, kill, kill, kill. At maraming ang namatay. Pero sa kabilang banda, hindi ako tatakbo. Mag-jet ski ako and so forth. Hindi niya sinusunod ang kanyang sinabi. Kaya for someone who has a sketchy track record as malabong paniwalaan. Di po ba? Kung magba-backtrack o kung babalik ang ICC, saglit nga. Tingnan nga natin kung itong tao na to ay mayroong isang salita. Di ba, Spanish girl, Spanish bread. Cereza Force, shout out sa iyo. Tignan nga natin kung merong isang salita ang tao na ito. Kapag ka meron, pag okay, sige, payagan natin. Pero pagka wala, dito lang siya. Baka mamaya tumakas pa ito Malabo ho. Pag nakita, pag narinig nga, yung mag-jet ski, pag narinig nga ho, mga kababayan, hindi ako tatakbo. Pag narinig yung mga sinasabi ni Duterte, sipain ko pa yung mga ICC na yan Yung sasabihin, ready ako sa kanila. Tapos pag-aarestuhan ako, paghuhulihin na, hindi naman pala. Kung ano-anong mga palusot ang gustong sabihin.
Maiisip po, mga kababayan. Sabi ni Jose Rosal, meron siya 10 salita. Lahat, ilan ang fake news? Siyam? To his promises and his words, we cannot fully rely on these statements. Pero nakikita po ba ninyo na meron pa rin ganong kalawak na impluwensya ang dating Pangulo para hindi para hindi masunod yung pinapangako niya na will not continue to commit crimes, maging flight risk? Oo, kakaiba nga yun yung pagkakabanggit niya na hindi na siya powerful ngayon. Lokohin mong lelang mo. Parang yung mga biktima nga mismo, sinasabi nila, saan banda hindi siya powerful? Powerful, Mang Uto. Madami pa din hong nauuto, mga kababayan. Hanggang ngayon ho. Madami pa din pong nauuto. Sa Davao na nga lang, tingnan mo. Baha. Merong yung mga kidnapan, merong mga ilang bilang? 38 ang bilang na positibo doon sa ipinagbabawal na gamot doon sa kanilang munisipyo. Duterte pa din. Madaming nauuto, mga kababayan. At ayaw. Ang anak niya ay vice president at kahit sabihin na nating impeached vice president, still sits in power and is entitled to all the benefits, all the authority of the position. Hindi pa siya nakukonsider na convicted or pinapaalis doon sa kapangyarihan. Mayor siya mismo ng Davao. Inelect ng kanyang mga kabayan doon sa Davao City. At nandiyan si Pulong sa Congress. Di ba? Nandiyan yung apo niya sa Congress. Paano sasabihin wala nang impluwensya? Pero inalis ko na ho, mga kababayan.